Juan Kapitulo 7. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay naglakad si Jesus sa Galilea, sapagkat ayaw siyang maglakad sa Judea, dahil sa pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Malapit na nga ang pista ng mga Hudyo, ang pista ng mga tabernakulo. Sinabi nga sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito, at pamaroon ka sa Judea, upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa. Sapagkat walang taong gumagawa ng anumang bagay sa lihim, at nagsisikap ihayag ang kanyang sarili. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito ay pakilala ka sa sanglibutan. Sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid man ay hindi nagsisisampalataya sa kanya. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, hindi pa dumarating ang aking panahon, datapwat ang inyong panahon ay laging nahahanda. Hindi mangyayaring kayo'y kaputan ng sanglibutan, ngunit ako'y kinapopootan, sapagkat siya'y aking pinatututuhanang mas asama ang kanyang mga gawa. Mangagsiyahon kayo sa pista, ako'y hindi aahon sa pistang ito, sapagkat hindi pa nagaganap ang aking panahon. At nang masabi sa kanila ang mga bagay na ito, ay nanahan pa siya sa Galilea. Datapwat ng manggakaahon na ang kanyang mga kapatid sa pista, saka naman siya umahan, hindi sa hayag, kundi waring sa lihim. Hinahanap nga siya ng mga Hudyo sa pista, at kanilang sinasabi, saan naroon siya? At nagkaroon ng maraming bulong-bulungan tungkol sa kanya ang karamihan, sinasabi ng ilan, siya'y taong mabuti, sinasabi ng mga iba, hindi gayon, kundi inililigaw niya ang karamihan. Gayon man ay walang taong nagsasalita ng hayag tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga Hudyo. Datapwat ng ang kapistahan ngay nasa kalagitnaan na ay umahan si Jesus sa templo, at nagturo. Nagsipanggilalas nga ang mga Hudyo, na nangagsasabi, paanong nakaaalam ang taong ito ng mga karunungan, gayong hindi naman nag-aral kailanman. Sinagot nga sila ni Jesus, at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian, datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kanya'y walang kalikwan. Hindi bagay ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan, at gayon may wala sa inyong gumaganap ng kautusan. Bakit ninyo pinagsisikapang ako'y patayin? Sumagot ang karamihan, mayroon kang demonyo, sino ang nagsisikap na ikaw ay patayin? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, isang gawa ang aking ginawa, at kayong lahat ay nagsipanggilalas dahil doon. Ibinigay sa inyo ni Moises ang pagtutuli, hindi sa ito'y kay Moises, kundi sa mga magulang, at tinutuli ninyo sa Sabbath ang isang lalaki. Kung tinatanggap ng lalaki ang pagtutuli sa Sabbath, upang huwag labagin ang kautusan ni Moises, nangagagalit baga kayo sa akin, dahil sa pinagaling kong lubos ang isang tao sa Sabbath. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Sinabi nga ng ilang taga-Jerusalem, hindi baga ito ang kanilang pinagsisikapang patayin. At narito, siya'y hayag na nagsasalita, at walang anumang sinasabi sila sa kanya. Napagkikilala kayang tunay ng mga pinuno na ito ang Kristo. Gayon man ay nakikilala namin ang taong ito kung taga saan siya, datapwat pagparito ng Kristo, sino may walang makakaalam kung taga saan siya. Sumigaw nga si Jesus sa templo, na nagtuturo at sinasabi, ako'y inyong nakikilala at nalalaman din naman ninyo kung taga saan ako, at hindi ako naparito sa aking sarili, datapwat ang nagsugo sa akin ay tunay, na hindi ninyo nakikilala. Siya'y nakikilala ko, sapagkat ako'y mula sa kanya, at siya ang nagsugo sa akin. Pinagsisikapan nga nilang siya'y hulihin, at walang taong sumunggab sa kanya, sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Datapwat sa karamihan ay marami ang nagsisampalataya sa kanya, at kanilang sinasabi, pagparito ng Kristo, ay gagawa pa baga siya ng lalong maraming tanda kaysa mga ginawa ng taong ito. Nangarinig ng mga Fariseo ang bulong-bulungan ng karamihan tungkol sa kanya, at nangagsugo ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo ng mga punong kawal upang siya'y hulihin. Sinabi nga ni Jesus, makikasama pa ako sa inyong sangdaling panahon, at ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako, at hindi ako masusumpungan, at kung saan ako naroroon, ay hindi kayo makaparoroon. Ang mga Hudyo ay nangagsangusapan, saan paroroon ang taong ito na hindi natin siya masusumpungan.
Siya kaya'y paroroon sa nagsisipangalat sa gitna ng mga Grigo, at magtuturo sa mga Grigo. Ano ang salitang ito na kanyang sinabi, hahanapin ninyo ako, at hindi ninyo ako masusumpungan, at kung saan ako naroroon, ay hindi kayo makaparoroon. Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw, na nagsasabi, kung ang sinumang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin, at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay agos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu, na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinagkakalob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Ang ilan nga sa karamihan, nang marinig ang mga salitang ito, ay nangagsabi, tunay na ito ang propeta. Sinasabi ng mga iba, ito nga ang Kristo. Datapwat sinasabi ng ilan, sa Galilea baga manggagaling ang Kristo. Hindi baga sinabi ng kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni David, at mula sa Bethlehem, ang nayong kinarunan ni David. Kaya nangyaring nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa karamihan dahil sa kanya. At ibig ng ilan sa kanila na siya'y hulihin, datapwat walang taong sumunggab sa kanya. Nagsidating nga ang mga punong kawal sa mga pangulong saserdote at sa mga Fariseo, at sinabi nila sa kanila, bakit hindi ninyo siya dinala? Nagsisagot ang mga punong kawal, kailan may walang taong nagsalita ng gayon. Sinagot nga sila ng mga Fariseo, kayo baga naman ay nangailigaw rin. Sumampalataya baga sa kanya ang sinoman sa mga pinuno, o ang sinoman sa mga Fariseo. Datapwat ang karamihang ito na hindi nakaalam ng kautusan ay sinumpa. Sinabi sa kanila ni Nicodemo, yaong pamaron kay Jesus ng una, na isa sa kanila. Hinahatulan baga ng ating kautusan ang isang tao, malibang siya muna'y dinggin at talastasin kung ano ang kanyang ginagawa. Sila'y nagsisagot at sinabi sa kanya, ikaw bagay taga Galilea rin. Siyasatin mo, at tingnan mo na sa Galilea ay walang lumitaw na propeta. Ang bawat tao'y umuwi sa kani-kanyang sariling bahay.